Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Ng gitara at ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Pagtawag sa mga lagad ang ating mabuting balita at ating ngayong pagdinilayan, ano ang kahulugan nito sa kanilang buhay pagpapala upang manatili sila sa makikinakikinig, salita at nakakatunghay sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo din tumutunghay tayo sa buhay ni Kristo, nakikinig tayo sa kanyang mga salita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banpagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Malabirheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran ay matyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamala sa paglilingkod sa aming mga kapatid sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, "Darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda.
Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, at sila na may magiging bayan ko. Hindi nang kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalalin nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya at ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaog palad. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 at tinawag niya itong mga apostol upang maging kasama-sama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin, mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ginugunita po natin si San Francisco de Sales, ang bispo at pantas ng simbahan. At talagang kapag binabasa natin ang kasaysayan ng kanyang naging buhay upang sabihin, talagang tinawag si San Francisco de Sales na magawaing ng simbahan sapat siya'y naging isang obispo
at siyang naging pantas ng simbahan. Ibig sabihin, napakaganda ang naging paghubog ng pagtawag sa kanya ng Diyos upang sa pagkahirang niya sa ganitong mga gawain, sa pangasiwa, sa pagpapahalaga sa pananampalataya ng mga taong na kanyang nasasakupan at sa maraming mga bagay na ginaganap ng isang bubispo at isang pantas ng simbahan, upang sabihin hanggang sa wakas ng buhay ni San Francisco de Sales, wala tayong masasabing ano paman kung hindi, dakila ka San Francisco, patnubayan ka ng Diyos sa kalangitan at binigyan mo ng halaga at buhay ang pananampalataya na sa inyong panunungkulan ay nagkaroon ng kaganapan. Kaya ibig sabihin, meron itong paghirang. Nabagit natin mga bagay nito sapagkat ito ang ating mabuting balita at hinirang ng ating Panginoong Kristo ang 12 alagad, sasabihin natin, from among the many people whom Jesus Christ with His acquaintances with them. Aba, marami na pong kakilala. Siyempre, nasa kanyang sariling bayan ang ating Panginoong Kristo at na marami siyang kakilala. Sa lahat ng kanyang nakakilala ay pumili siya ng 12 from among the multitude of the people. Heto, pumili siya ng 12 mga alagad na tinawag na mga apostol para makapiling niya araw at gabi sa kanila, sapagkat karamihan sa kanila ay mga mangingisda at pinahayag niya ang kahulugan ng kanyang pagtawag sapagkat ito ay napakahalagang makakapiling nila ang ating Panginoong Kristo araw at gabi. O minsan mo pinahintulot na ni Kristo na umuwi ang kanyang mga alagad sapagkat at may mga tungkulin naman ang kanyang mga alagad sa kanilang mga pamilya. Nagtatrabaho sila, kaya ibig sabihin hindi sila pwede mapawalay sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. At ito'y napakahalaga na maging mission, kaya lamang most of the time, di ba? Madalas nakapiling ni Kristo. At madalas din natin nakikita ito sa ating pagbabasa na ating mabuting balita, si Kristo at ang mga alagad. Yung ganitong pahayaw. Kaya ang mga alagad, kapiling ang ating Panginoong Hesukristo. Kapiling si Jesus. Si Jesus at kapiling ang mga alagad o ang mga alagad, kapiling si Jesus. Maraming beses na binabanggit sa mabuting balita para ilarawan lamang na talagang kapiling ni Jesus ang tinaguriang mga 12 apostol. Para sa akin, madalas ko sinasabi, the circle of 12 among themselves. Diba? The circle of 12. Bakit 12? Sabihin nga mga Bible scholars sapagkat sila ang representing the 12 tribes of Israel. Pero madalang naman sinasabi ito sa Biblia. Pero madalas, si Kristo at mga alagad o apostol, ang mga apostol at ang ating Panginoong Hesukristo. Una, ang kahulugan pala nito ay upang itayo ang halaga at kahulugan ng the kingdom of God. Para ba naglalaraw na mayroong kaharian, mayroong mga tao kawal, upang sabihin na tagang kawal silang mga alagad na sila na tinaguriang sila ang magpapasimula at pangunahan ito na ating Panginoong Kristo what the kingdom of God is all about. Kaya meron siyang mga kasama upang sabihin ang the kingdom of God will be built upon them. Ito naman naging makahulugan, di ba? Pagtawag sa mga alagad at sila'y pinahayagan ni Kristo ng kanyang mga pangangaral. Di ba? Very basic, minsan nakatanungan, ano ang paghahari ng Diyos? Sino ang naghahari? Di ba? Paano naghahari? Mga basic questions siguro, tatanungan sila. Ano po ibig sabihin? Madalas yung sasabi, ang paghahari ng Diyos. Di ba? Kaya itong mga katanungan, simpleng-simple na kanilang titingnang maigi kung anong kahulugan ito sa tanang kanilang buhay, sa kanilang pakikinig, sa kanilang nakikita sa ating Panginoong Jesucristo. Sa matagunan natin pagninilaya, nakita ni Kristo ang kanilang katangian. Higit sa lahat, di ba?
Kaya ibig sabihin, oo, we are equally created by God, pero iba-iba ang ating katalinuhan, iba ang nataglay ng ating puso, iba ang ating mga gawain, iba ang mitiin nating gawin sa buhay na ito. Di ba? In spite of all those individual differences, ay isa ang kanyang pagtawag. Iba-iba ang kanilang mga kaalaman at natutunan. Iba-iba ang kanilang pamilya. At marami pang pagkakaiba na talagang pinili ng ating Jesucristo sila para sa mga misyon. Ito yung pangalawa natin pagninilayan. May misyon na gagawin ang mga alagad sapagkat sinabi natin Jesucristo, kayo mga mangingisda mula ngayon, hindi na kayo mangingisda kundi mamamalakayan na kayo ng mga tao. Hindi alam ng mga alagad kung ibig sabihin ng ating Jesucristo na kanyang binagay dito. At unti-unti nilang natutunan, ito palang ibig sabihin. Pagdating ng panahon, alam po ba nabuo lang kanilang kaisipan tungkol sa mamalakayan ng tao pagkalipas ng pagpapakasakit at kamatayan ng ating Jesucristo sa krus. Doon lang nila na bigyang pagpapahalaga. Ito pala ang ninanais ni Kristo na gawin natin. Siya ang magtatatag ng simbahan. Tayo ang mga magpapahayag nito upang ipakilala si Kristong nabuhay sa piling natin. Ito ang kanyang mga sinabi. Ito ang naging buhay ni Kristo. Nakapiling pa namin siya. At ito ang dahilan kung bakit kami nagpapalaganap ng mabuting balita ni ang ating Panginoong Jesucristo na ngayon ay kinikilala nating Diyos na totoo at tao namang totoo, ang Mesyas na pinadala ng Diyos. Naku, napakarami sabihin ng mga alagad at dito nabubuo ang kanilang puso't kalooban na sila'y sama-sama sa isang sambayan ng tinatag ng ating Jesucristo, founded in the apostles. Itatlo, oo, may kanilang mga pangalan sila. Bakit binigyan ng pangalan ang mga ba? Ito kung yun ang pangalan nila, yun ang pinili ng ating Jesucristo. Pero lalong pinagtibay na may pangalan sapagkat sa pangalang iyon, doon makikita kung ano ang kahulugan ng kanilang buhay. Buhay pagpapala na inilalaan ng Diyos para sa kanila. May pangalan sila sapagkat ito'y kagalang-galang. May pangalan sila sapagkat meron silang gaganapin sa buhay na ito. Nakatulong ating Jesucristo. May pangalan sapagkat dadalhin nila ito sa kanilang buong buhay, sa kanilang buong misyon. May pangalan sila sapagkat later on, ito ang nagpapahayag, ibinigay sa kanila ng Diyos ang pangalang ito upang pagdating ng panahon ay makapiling ng Diyos sila sa buhay na walang hanggan. Napakalaga ko ito iugnay natin sa sakramento ng binyag na tayo ay pinili ng Diyos, hinirang, pinagkalooban ng pangalan upang magbigay kahulugan na ang pananampalataya na sinimula ng ating mga magulang sa tulong ng ating mga ninong at mga ninang upang nung tayo binyagan, tinawag tayo bilang tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At upang pagdating ng panahon, ito pala ang pangalang ibinigay sa akin ng aking mga magulang galing sa Diyos para pangatawanan ko ang aking buhay palatuntunan sa pagiging Kristiyano, kapanalig ni Kristo o sabihin natin alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tatlong bagay ni ito, nagbigay kahulugan ito sa dakilang pagtawag at misyon. Pagtawag at misyon. Na hindi ito maiaalis sa mga alagad, lalong-lalo na lalo nilang pinagbuti ang noong kanilang mapatunayang ang lahat ng ito ay para sa Diyos at inuukol sa Diyos para sa mga taong nangailangan ng kanilang pagkalinga. May misyon, ibig sabihin. Na ang misyon pa lang ito ay napakahalaga sa buhay mananampalataya. Una,
pagtutulungan. Meron palang magandang pamamaraan si Kristo sa paghirang na ito para magtulungan sa hirap at ginhawa. Yan ang simbahang ating kinabibilangan. Nagtutulungan tayo upang sabihin ang pagtutulungan nito ay nanggaling kay Kristo kung sa Kanya naging buong buhay. Ito ang ginagampanan ng simbahang ating kinabibilangan. Number 2, magturo. Kaya ito ang ginawa ng mga alagad. Nakinig sila sa turo ni Kristo tungkol sa paghahari ng Diyos. Tinuruan ano ang gagawin nila sa mga may karamdaman, sa mga inaalihan na masamang espiritu, sa napakarami pang bagay. At minsan sasabihin nila, ang lahat na ito ay tinuro ni Kristo na siya'y nabubuhay pa, hindi maiaalis sa amin, at upang ang lahat ng itinuro ay maging kami naway, maging karapat-dapat sa aming paghirang. Di ba? To prove that we are worthy of the chosen apostles of Jesus Christ Himself. Ikatatlo, magpabanal. Kaya napakahalaga kaya sabihin, galing kay Kristong punong-puno ng kabanalan, galing kay Kristo na punong-puno ang kanyang mga salita sapagkat ito'y mga makadiyos na pahayag tungkol sa paghahari ng Diyos at upang hubugin ang buhay ng diwa ng pagtawag sa kabanalan na tayong lahat, ito ang ating magiging larawan. Tinatawag tayo ng Diyos upang maging banal at upang mamuhay sa kabanalan ng ating buhay. Kaya punong-puno ito ng diwa at kahulugan sa pagtawag ng mga alagad upang sabihin natin tayo din ay tinawag sakramento ng binyag para sa maraming misyon na dapat nating ganapin. Kaya sa bawat pagdiriwang ng misa, palagi ko naalala, ito ba ang misyon na pinagagawa sa akin ni Lord? Misyon bilang ako isang pari. Ikaw may misyon ka rin bilang guro, bilang abogado, bilang doktor o ano pa mang iyong ginagawa. O kung wala kang talagang bilang mga Kristiyanong pangkahalatan, all of us, mayroon tayong misyon na dapat nating ganapin. Ito ang dadasalin natin ngayon sa pagdiriwang. Tinawag mo ako para ako'y makinig ng iyong mga salita, hubugin sa kabutihan kabanalan at upang maging kaisa sa pagpapalaganap upang ang misyong itong itinatag na binigyan mo ng pagpapahalaga ay tuloy-tuloy hanggang makamit namin ang buhay na walang hanggan. Patuloy nawa ang aming misyon na gaganapin namin sa tuwing may misa, ito'y palagi naming naalaala. Binibigyan ng buhay at binibigyan ng pagpapahalaga upang sa maraming pagdulog. Tulungan mo po kami upang maganap namin sa buhay na ito ang misyong ipinagagawa mo po para sa amin ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at liwanagin natin ang misyon sa buhay na ito. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang ang kabutihan kabanalan na ay bigyang halaga sa maraming pagpapalang ipinagkakalob sa atin ng poong may kapal. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipalaganap ang Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahanap sa Diyos, naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan, dito natin ipapahayag kung ang ating mga mithiin, lalong-lalo na sa pagtawag sa atin nung tayo ay binyagan upang makiisa sa paghahari ng Diyos, upang palaguin ito at upang ang lahat ay pagsunod natin sa kalooban ng Ama. Kaya Ama, digin mo po ang aming pagsusumamo. Dakila namin ipinapahayag ang misyong ito na dapat namin ganapin sa buhay na ito. Pakagabayan mo po kami anong pa mang misyon na dapat namin ganapin upang ang paghahari mo sa balat ng lupa ay maging tunay na pagpapatunay at pagpapatibay ng aming mga adhika. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa na iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng malhati ang langit at lupa, Hosana.
Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Francisco na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Natawag tayo sa kabutihan kabanalan ng buhay at upang tunay na paghahari ng Diyos ang siyang maging kasangkapan sa lahat ng bagay sa pagpupuri at sa pasalamat sa Diyos. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito
kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipena araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasakrit sa sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Francisco de Sales. O banal na San Francisco de Sales, na sa iyong buhay sa lupa ay namulaklak sa kabutihan, lalo na sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao. Tapat akong humihiling na ilagay mo ako sa ilalim ng iyong pangangalaga. Kamtin mula sa Diyos ang aking ganap na pagbabagong buhay at ng lahat ng mga makasalanan. Turuan mo ako, O Ama, na itutok ang mga mata sa langit nang malaya kong durugin sa aking mga paa ang lahat ng hadlang sa aking landas at kamtin ang antas ng luwalhati na sa iyong habag ay iniaalay mo sa akin. Mata mo ko nawa, sa tulong mo ang kahilingan ko. Tuwangan mo ako, Panginoong Diyos, samo ko, sa pamamagitan ng kabanalan ni San Francisco de Sales, upang ang hindi marating ng aking mga pagsisikap ay maibigay sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Amen.
San Francisco de Sales, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo at sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Mga panalig bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanadagan ng kalooban
at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestitis Dieis, Omne delectamentum in se habentem. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na
na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Purihin Ina. si San Jose, ang Kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang
krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,